Magandang araw, kinumpirma na naaresto si Agil Del Mundo KBL, na mas kilala sa social media bilang Boy AC Garage. So siguro huling mensahe ko na dito sa Boy AC Garage, Agil Del Mundo, umabot ka na dito sa pambansang sumbungan bitag. And once again, hindi kami titigil, tatrabahuin namin itong si Agil Del Mundo, pero bibigyan ka namin ng pagkakataon. Kung gusto mo magsalita, gusto mo lumutang, gusto mo makipag-usap sa amin, wala naman problema. Basta makipag-usap ka lang ng maayos. Ang sa amin, sinubukan namin makipag-reach out, pero hindi ma-contact ang iyong telepono. So with that said, mas maganda sana lumutang kang Agil Del Mundo at marami ka ng mga patong-patong na reklamo laban sa iyo. With that said, sir, maraming salamat po sa paglapit dito sa amin. Maraming salamat din po, sir. Alright. Si Boy AC Garage ay sumikat sa Facebook at YouTube dahil sa pagbebenta ng mga second-hand na sasakyan. Kamakailan ay naging viral siya dahil sa isyu ng isang buyer at isang veteranong mekaniko tungkol sa kalidad ng binibente niyang unit. Noong ika-30 ng Hulyo, taong 2026, siya ay inaresto ng Criminal Investigation and Detection Group, o CIDG, Cavite Provincial Field Unit. Ang kinakaharap niyang kaso ay paglabag sa Republic Act 10591, o ang Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act, na mas kilala bilang Illegal Possession of Firearms and Ammunition. Kumalat sa social media ang mga larawan ni Boy AC Garage na nasa loob ng selda at ang kanyang mugshot habang suot ang dilaw na t-shirt ng CIDG at may hawak na placard. Ayon sa mga naglabas ng larawan, hindi pa naglalabas ng kumpletong detalye ang mga awtoridad kung ilang baril ang nakumpiska at kung saan isinagawa ang pag-aresto. Sa ilalim ng batas ng RA 10591, kung ang baril ay small arms lamang tulad ng pistola, ang parusa ay mula 8 taon at 1 araw hanggang 10 taon na pagkakakulong. Kung 3 o higit pa ang baril na nakuha, maaari itong umabot sa 12 taon hanggang 40 taon na pagkakakulong. Sa ngayon, nananatili pa rin si Boy AC Garage sa kustodiya ng CIDG para sa inquest proceedings. Wala pang opisyal na pahayag mula sa kanyang pamilya o sa kanyang abogado. Paalala, ang akusado ay nananatiling inosente hanggat hindi napapatunayang nagkasala sa korte. Yan ang kasalukuyang update sa kaso ni Boy AC Garage. Ako naman, walang-wala rin naman ako. So yan mga boss, mag-activities muna mga mayayaman ha, at mga big time. Mga big time, ang mga bakasyonista. Tutusin lang, mga 3-4 lang na may unit ko na nandito. Yung karamihan, consignment na, mabenta na. Pasing ko, bali magandang hapon sa inyong lahat. Bali marami tayong available units dito mga boss. All budget meals. Di wow. Aray mo. Nabasa ko sa comment eh. Ano gusto nyo? Lahat ng mga binibenta ko walang lalabas na sira. Ng business permit. Nako. Yung AC Garage, opo. So agad po namin binigyan si AC Garage ang notice of violation at closure order. Nako. Ito po ay last month at napag-alaman namin last week, tuloy pa rin ang operation ng AC Garage. Okay. So ang ginawa pong hakbang ng LGU ay binigyan po sila ng show cause order. Okay. Binigyan po namin sa AC Garage ang 5 araw para magpaliwanag kung bakit siya hindi dapat makasuhan sa paglabag ng aming ordinansa. Yes. So, kinabukasan naman, so nag-reply naman sa AC Garage. So, ngayon, titingnan namin kung sapat ba yung explanation niya para hindi siya kasuhan. Anong klaseng explanation sir ang sinabi or wala pa? Ang explanation niya, sabi, wala naman siyang physical store na bakit siya kukuha ng business permit. Pero malinaw ho na siya po ay nagnenegosyo. Wala siyang physical store. Actually, sir, di ba, pati mga online selling or mga online na nagbebenta ay kumukuha din po ng permit sa inyo, di ba po ba? Yes po, yes po. Pero regarding po doon sa mga nagreklamo, maaari naman po namin silang tulungan. Pwede po silang pumunta sa aming tanggapan para... Oo, sir, kasi unethical business practice eh. Yung pinag-uusapan dito, hindi naman siya kumuha ng permit sa lokal. Hindi naman niya nire-respeto yung lokal. Balita ko, sir, may 2 location daw siyang papunta, pinaglilipatan, pa iba-iba. Parang hinahabol siya. Bali, yung unang binigyan namin ng closure order, lumipat na pala. Kaya natunto namin sa bago niyang location, kaya doon namin sila binigyan ng show cause order. Kung ako, sir, ang tatanungin ninyo, dapat naka-blacklist na yan dyan sa Gentry kung ganyan continuous ang kanyang paglabag at walang pagbibigay importansya ang ating lokal na parang dinidisrespect. Kasi ganito, parang hindi man lang niya alam kung ano yung batas tapos sinasabi niya nagmamarunong, nagdudunong-dunungan na siya. Parang kunwari doon sa mga pagbebenta ng sasakyan na kunwari mekaniko daw siya kuno. So, sir, ano pong magagawa natin? Posible
iba, itong si Boy Bulwak daw na tinatawag na pa-close na talaga, ma-blacklist lahat ng barangay, masabihan para kahit anong kilos niya, mahirap. Opo. Tuloy namin papasara yung sinasabi ng AC Garage Okay. para naman sa wala na itong mabentahan na mga defective na sasakyan. Alright. Sa lugar ng Gentry, tama po ba? Sa lugar po ng Gentry, opo. Alright. Okay. So, siguro sir, ano po ba pala yung pangalan nitong Boy AC Garage ko? Anong totoong pangalan niya? Ang pangalan po niya ay Algin Del Mundo po yata. Algin Del Mundo. Opo. Yan ang owner ng AC Garage na binabanggit. Opo, yun po yata yung first name niya. I'm not sure po, pero yun po yung pagkakatanda ko. Okay. So kayo sir, aside dito sa amin, samot-saring at napakadami na ang inyong mga reklamo na nakuha. Tama po ba? Yes po, yes po. Okay. So, with that said, sir, kami naman nagpapasalamat sa gagawin yung action also as well. Sana maka-assist kayo. Kasi, again, tumanggap siya ng pera. Hindi man lang niya ibabalik dahil keso forfeited na daw. Pero ito naman si sir, sabi niya, yung sasakyan naman mismo, hindi naman niya nailabas. Nagkaroon siya ng problema. Kaya niya naging transparent at sinabi niya. So, siguro, sir, with that said, asahan niyo, sir, na makikipagtulungan kami. Imbestigahan namin at kakausapin din namin si Sir Ben regarding dito. So, Attorney Fernando, maraming salamat po sa inyo. Maraming salamat po.